apat na atmospheric systems ang nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan. Unahin natin yung low pressure area na binanggit natin noong mga nakaraang issuance natin. Yung low pressure area na nasa northwestern part ng Brunei ay patuloy na yung pahina at papalayo pa sa ating bansa. At yung mga kaulapan na bumubuo sa low pressure area na ito ay patuloy pa rin na umaabot at nakakaapekto dito sa southern part ng Palawan, ganun din naman dito sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya yung mga binanggit natin na lugar, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan. Pangalawa po dito sa trough ng LPA ay yung shear line. Itong shear line ay yung lugar na kung saan nagsasalubong yung hangin na galing sa amihan at yung galing sa easterlies. Kapag nagsasalubong yung dalawang hangin na yan, yung moisture na galing dito sa surface, malapit sa kalupaan, yung mga nag-evaporate na moisture dahil sa ibabaw ng dagat ay naaarawan, umaakyat po ito sa salubungan ng hangin na yan at yun yung nakaka-contribute o tumutulong para magkaroon ng formation ng mga clouds. Kaya naman kapag may shear line, ay asahan natin na magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Kasama dyan yung Northern Samar, buong Bicol region, kasama yung probinsya ng Quezon, ganun din dito sa Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Bukod po dun sa mga binanggit natin na lugar, ay yung buong Eastern Samar, except dun sa Northern Samar na naapektuhan ng shear line, dahil naman sa easterlies ay makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Easterlies din yung nakakaapekto dito sa natitirang bahagi ng Visayas, pero mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan except dito sa Eastern Visayas na binanggit natin kanina. Dito naman sa mga lugar na naaapektuhan ng amihan, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ay amihan ang nakakaapekto. At bukod sa mababang temperatura na dala nitong amihan, by the way, yung pinakamababang recorded natin na temperature today ay 13.4. At simula nung nag-onset tayo ng amihan, noong 2025 at hanggang sa kasalukuyan, ang pinakamababa natin na na-record ay 9.6 noong December 30, 2025. Bukod sa malamig na temperatura na ating nararanasan, ay may mga kaulapan din na dala itong hanging amihan. Kaya posible pa rin yung mga light rains o pag-ambon sa Cordillera Administrative Region, dito sa Cagayan Valley Region at ganoon din dito sa probinsya ng Aurora. At dahil dun sa shear line na binanggit natin kanina, partikular na yung buong Bicol region, may mga lugar po dito na kung saan posible tayong makaranas ng 50 to 100 millimeters. Ang ibig sabihin nito ay posible yung mga localized floodings. At mamaya ay meron po tayong dinagdag na isang slide patungkol sa Mayon Volcano. So dito po sa ating advisory, itong mga probinsya ng Camarines Sur, Albay at Catanduanes ay posible nga po na makaranas ng 50 to 100 at binanggit na po natin yung kaakibat nito na hazard or epekto na posible nating maranasan. Mga localized floodings, lalo na sa mga nakatira sa low-lying areas o mga bahaing talagang mga lugar o malapit sa mga bodies of waters o sa mga rivers. At para naman sa magiging forecast natin, patuloy pa rin yung magiging epekto nitong shear line. Ganon din naman yung epekto ng amihan dito sa northeastern part ng Luzon. Yung mga kaulapan na yan ay patuloy pa rin na magdudulot ng mga light rains at lalo na dito sa mga binanggit natin na lugar. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. At kung mapapansin natin, kaninang hapon dito sa ilang bahagi ng Metro Manila ay may mga kaulapan. So, posible pa rin naman po yung mga localized thunderstorms. Hindi po yung buong Metro Manila ay makakaranas ng ulan. May mga ilang cities lamang po na makakaranas ng mga pag-ulan. So, ang agwat naman ng temperatura dito sa Metro Manila ay 21 to 30. Sa Lawag naman ay 21 to 29. Sa Tugigaraw ay 21 to 28. Sa Baguio ay 15 to 21. At sa Legazpi ay 24 to 39. Dito naman sa Palawan, ganun din sa natitirang bahagi ng Visayas, except bali dito kasi sa Eastern Visayas patuloy pa rin na makakaapekto yung easterlies, kaya maulap pa rin yung mararanasan ng mga kababayan natin dyan at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din naman dito sa Palawan dahil dun sa binanggit natin kanina na mga kaulapan. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at ng Mindanao, except lang dito sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan, ay makakaranas tayo ng mababang tsansa lamang ng mga pag-ulan. Pero again, posible pa rin yung mga localized thunderstorm o mga panandaliang pag-ulan for specific area lamang. Localized lamang po ito. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 31, sa Tacloban naman ay 23 to 30, at sa Davao ay 24
to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero kung maliit na sasakyang pandagat yung gagamitin natin para mangisda o maglayag, ay mag-ingat pa rin po tayo. At para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw simula Thursday hanggang weekend sa Saturday, dito sa Metro Manila ay patuloy pa rin yung epekto ng hanging amihan. Kaya makakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms at generally mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din naman dito sa Baguio, yung mga light rains ay patuloy pa rin na makaka-apekto sa mga kababayan natin dito. Dahil sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley Region dahil sa amihan ay may mga kaulapan pa rin na makaka-apekto sa atin. Dito naman sa Legazpi, tulad po ng binanggit natin, yung shear line ay patuloy na nakaka-apekto sa Bicol Region at patuloy na maaapektuhan pa rin yung Legazpi. Magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan at mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan. Kaya mahalaga po yung dinagdag natin na slide patungkol sa Bulkang Mayon. Maulap pa rin po hanggang Saturday dito sa Legazpi. Dito naman sa Kabisayan, Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang posible lamang po ay yung mga localized thunderstorm. Ganon din naman dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Tulad po ng binanggit natin kanina, may aktibidad na nangyari dito po sa Bulkang Mayon. Kaya yung alert level number 2 na inisyu ng TBOX ay itinaas pa sa alert level number 3. Ibig po sabihin nito ay posible na makaapekto itong Bulkang Mayon sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nakatira sa Albay. Kaya patuloy pa rin po na maging updated tayo, hindi lamang po sa panahon, kundi ganun din sa aktibidad na mangyayari pa dito sa Bulkang Mayon. Alert level 3 ay posible na ito na mag-release ng mga lava at ganoon din naman ng mga ashes. At dahil meron tayong weather advisory at dahil ng mga previous natin na mga reports, pinapakita po natin na naapektuhan ng mga ng shear line at ng mga pag-ulan ng mga kababayan natin dito kapag po ay patuloy pa na umulan at tulad nung nasa forecast natin, plus kapag po nag-release na ito ng mga ashes, ay posible na maapektuhan tayo. Yung mga mud flow, yung mga lahar, ay posible po na makaapekto dun sa mga kababayan natin, lalo na sa nasa paanan ng Bulkang Mayon. And also, binanggit din po ng PHIVOLCS sa issuance nila yung 6 km radius permanent danger zone. Kapag nakatira po tayo dito, hindi na po talaga ina-advise na tumira dito dahil danger zone po ito. At kung nandito man po tayo sa kasalukuyan o pupunta po tayo dito, huwag na po natin, hindi po natin ini-encourage yung mga aktibidad dito sa 6 km radius permanent danger zone na malapit o associated dito sa Bulkang Mayon.